klaseng tao. Nung siya in-appoint, Alleluia, Presidente Duterte, tama lahat. Puri dito, puri doon. Bakit di mo sinabing nabudol? Nabudol ba? Nabudol ka ba ni Presidente nung in-appoint ka? Totoo naman yun eh. Di ba? Ako, sinabi ko na, aminin na lang eh. Wala namang, hindi ka naman susukatin dahil sa ikaw yung addict. Yung mga gold reserves natin, binenta nila. Kano ba ang binenta nyo? At sa magkano nyo binenta? Kanino nyo binenta? Hanggang ngayon, hindi nyo sinasagot yan. Nation Rally Attorney Sal ng PNP laban sa Mandaue City, Cebu. Muling pinasaringan ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, Attorney Sal, ayan to, basahin ko lamang ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo. Ayan. Dili naman naog, hindi daw bababa pagkatapos ng kanyang termino. Pareha na sa iyang tatay, pareho daw sa kanyang tatay. Magkagubot na punta, magkagulo na rin, magkakagulo ulit. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po ng martial law. Kasi gagawin po daw niya, mag-declare po ng martial law, same. Tulad po sa kanyang ama. Pag martial law, walay eleksyon. Ano po ang masasabi? Ano sa tingin po niyo, Attorney? Nandun ka ba sa indignation rally? Wala po ako doon. Nandun si MJ? Si MJ. Nagpunta ako, actually hindi ko alam yung indignation rally. Sa Cebu? Nandun sa Cebu that time? Nagpunta ako nung... Kailan ba yung indignation rally? Sabado, di ba? Sabado. Nagpunta ako nung Biyernes kasi may ka-appointment akong kliyente ron. Siya nagsabi sa akin na may rally. Kaya nandun na rin lang ako. Saka si Presidente nandun. Dumaan ako doon. At nagulat, talaga naman ang dami. Mali nga yung sinasabi sa Diaryo, pati yung organizers, mali ang bilang eh. Ano Sabi ng organizer, mga 20,000. Ano 20,000? Yung ubod ng laking yun. 20,000 konti lang. Mga 100,000 ang tingin ko. Wow. Kasi pinakita sa drone eh. Buong, ang lawak kulong lugar na yun eh. Punong-puno yun. Kahit na umulan, nandun ang tao. Ngayon, yung mga sinabi ni Presidente Duterte, may basehan naman yun eh. Bakit kanyo? Yung bang ginawa nyo ng pamalaan sa KOJC, anong tawag mo doon? Paglabag yun sa karapatang pangtao, mga diktador hindi sumusunod sa batas. Sinunod ba nilang batas doon? Hindi. Maraming mga pagkakataon na pinapakita na hindi ho sila sumusunod. Kaya yun ang batayan ni Presidente Duterte. Kaya sinasabi niya, anak ko, pupusta ako dyan. Papunta tayo doon. Yun. Ito, Attorney Sal, may sagot naman po si Executive Secretary tungkol doon sa banat ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya, Attorney Sal, this hoax is another budol. Emerging from a one-man fake news factory, we treat the former president's baseless and ridiculous statements in the same way that Filipinos are dismissive of them. A tall tale from a man prone to lying and to inventing hoaxes. He will not backslide into the oppressive ways of the previous administration. When critics were jailed upon trumped-up charges and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly, it is the leader of the troubled past who is depicting us as veering towards a system where anyone can be deprived of life, liberty, and property without due process of law, as many had been on his mere say. So, as a tyrant who did not respect the rights of the people. Masasabi mo, Attorney Sal? Nako, mawalang-galang na. Yung mga sinasabi mong budol, ano pa, yung walang bataya na news, puro kasinungalingan, fake news. Sabi niya, ito raw si Presidente Duterte is a one-man fake factory. Kung one-man fake factory yan, I can say na ang pamahalaan is a huge, complex factory of fake news. Sapagkat sa kanila nanggagaling yung mga hindi totoong balita. Maraming hindi totoong balita. Tsaka isa pa. Alam mo ba kung sino nagsasalita? Sino nagsasalita? Si ES ba? Sino ba si ES? Di ba dating appointed to si ES po ang inappoint ni Presidente Duterte na maging Chief Justice. Yes, during his term. Si ES din, itong si Bersamin din, ang inappoint na chairman ng GSIS. Yan ang klaseng tao. Nung siya inappoint, Alleluia, Presidente Duterte, tama lahat. Puri dito, puri doon. Bakit di mo sinabing nabudol? Nabudol ba? Nabudol ka ba ni Presidente nung inappoint ka? Wala bang batayan ang pag-appoint sa'yo? Ayan ang hirap sa atin eh. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin.
bago ka magsalita ng mga pahayag na mahanghang na walang batayan sa katotohanan. Lumingon ka sa iyong pinanggalingan. Oo nga, maraming nagulat. Maraming naglipatan. Uso ngayon ng lipatan, attorney. Oo nga. Pero napansin mo kanina, nabanggit mo nga, marami sa mga kababayan natin, marami pa rin, dagsa pa rin yung taong gustong makinig at naniniwala kay... Ay, marami. Walang kaduda-duda ho yan kahit saan siya magpunta. Dinudumog yan. Hindi kagaya ng ibang presidente. Wala, hindi dinudumog ng ibang presidente. Pinagsusuot po ng t-shirt na pula yung mga pati pulis. mga pulis para dagdagan yung bilang ng mga matinarali. For security daw, attorney. Alam nyo, hindi ko talaga may tatatwa, hindi mapapasinungalingan. Ang ginawa ng dating Pangulong Duterte sa paghinto ng kriminalidad, paggiba sa mga paktoriya ng illegal na droga, ang pagpapalawak ng ating ekonomiya, ang pagsasagawa ng mga infrastruktura na nakikinabang tayong lahat. Ang pagtulong niya sa lahat ng sektor ng ating lipunan, yun no, ang nagkamarka sa taong bayan. Kaya love na love sila. Kung ikukumpara mo kasi yung sumunod, siyempre, magsasuffer talaga. Magsasuffer. Kaya ang tao, sila ngayon po ay gutom sa uri ng pamamahala ni Presidente Duterte. Sila rin ay uhaw sa kalinga sa kanila ng isang leader ng bansa. Kaya gusto nilang makabalik ang Presidente Duterte, kahit man lang sa pamamagitan ng kanyang anak, na ang katangian ay nagkakalintulad kung hindi man hihigit pa sa kanya. May mga kababayan tayo, attorney, nagkokomento na mabilis daw yung Malacanang, yung opisina mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. O mismo ang Pangulo ay mabilis na magkomento dito sa mga pahayag ni dating Pangulong Duterte kaugnay sa kanyang mga sinabi against the Marcos. Pero doon sa issue ng hair follicle test, tahimik sila. Tawa lang. Tatawa lang daw yung Pangulong Marcos. Paano yun? Totoo naman yun Di ba ako, sinabi ko na, aminin na lang Wala namang, hindi ka naman susukatin dahil sa ikaw yung addict kung hindi sa performance mo. Tsaka alam mo, may sinabi si Presidente Duterte na nagre-react din sila. Sabi ni dating Presidente Duterte, yung mga gold reserves natin, binenta nila. Nasaan ang pera? Matagal na, iba't ibang tinig na nanggagaling sa iba't ibang lipunan ng sektor. Nagtatanong, magkano ba ang binenta nyo? At sa magkano nyo binenta? Kanino nyo binenta? Hanggang ngayon, hindi nyo sinasagot yan. Paano mo sasabihin ngayon, yes, na ito'y walang basis? Merong basis. Sagutin nyo, hindi nyo sinasagot Tapos pag tinatanong kayo at inaakusahan kayo, nagagalit kayo. Tapos yung blank items pa ng GAA. Pati yung blank items. Mali-mali ang mga sagot nyo doon. Ng BICAM report. Pinag-uusapan yung BICAM report, pinagpipilitan nyo, enrolled bill. Yung pinirmahan, wala naman talagang blanco doon. Kaya maraming paglabag, marami ang mga fake news. Fake news yun. Paano mo ngayon sasabihin na hindi fake news yun? Ibinabalita mo na walang blanks. Ang pinag-uusapan yung committee report ng BICAM, tapos pinagpipilitan nyo naman yung GAA, yung mismong pinirmahan. Hindi ba fake news yun? Paano mo sasabihin ngayon na si Presidente Duterte ay one-man fake news factory? Ang gobyerno, dahil napakalawak nyo, kayo ngayon ang malahiganting faktoriya ng pinanggagalingan ng mga peking balita. At syempre, ang sabi nga, nag-aalala, nangangamba yung mga kababayan natin. Dahil habang tumatagal, nagagastos na yung budget, attorney, malaking halaga na. So, ano ba yung solusyon? O remedyo nito, na yung budget natin this year, talagang magagamit sa tamang paggamitan? Wala. Hindi yan gagamitin sa tama. Palagi na sa mali. Yun ang masaklap, attorney. Kawawa naman ang bansang ito. Sabi ko, abolis na lang ang Congress. Pansamantala. Wala kayo sa buhay niyo.